to Sunra na P5000S copper. Copper na nakalagay, oh. Copper kaya talaga ito. Hindi ako kuskusin to. Nakalagay kasi copper, oh. Shoutout muna kay Sir Arnel ng Cavite. Cavite pa to. Okay, Sir Arnel ng Cavite. Maraming salamat, sir, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Concern is, sabi niya, humina daw yung isang channel. Tapos, meron siyang request na kung maaari, dadagdagan daw ng fan. Dadagdagan to ng fan. From 2 fan, magiging 4 fan na siya. Okay, dagdagan natin. Tapos, siyempre, yung pinaka most request sa atin, i-fix bias. Okay, i-fix bias. Na hindi na tayo mag-add ng fuse dito kasi meron na siyang individual na fuse, oh. May 4 na fuse dito, may 4 na fuse dito. Okay? Baling gagawin na lang natin, fix bias, mag-add ng fan, tapos ito daw. Kasama to sa request, eh, yung dagdagan daw ng output yung slot. Okay? Kaya yung request nyo is masusunod. Ngayon, naglagay na tayo ng speaker, 2. Tapos input para malaman natin kung may hina ka ba talaga yung isang channel. Okay, laptop natin gumagana, oh. May speaker na nakakonek yan. Parang parehas mahina. Okay. Ito meron dito. Ito mahina nga to. Kapag ganyan, minsan nadadala yan sa dito paggalaw-galaw ng switch dito. Pero bago nyo galaw-galawin yan, off muna ninyo. Off na natin yan. Tapos dito sa may switch nya, galaw-galawin lang kasi minsan na-stuck siya. Ito. Although maluwag naman to. Yan, galaw-galawin natin. Tapos ano yun, naka-stereo. Itong processor nya. Okay, off natin. Tapos ito off din. Tapos is processor. O yan, try natin kung magiging normal na siya. Nakaraang buwan ba yun? Wala pa isang buwan yata. May ginawa rin tayong ganito, eh. Yung P5 din. Hindi lang ako sigurado kung yung ito daw, mga bagong labas daw to, eh. Okay, on natin. Kung magkapares sila nung nakaraan na yun, parang hindi. Ito kasi may copper na nakalagay, oh. Okay. Yan, lumakas na siya. Di ba? Minsan mga switch lang yan, eh. Okay. Nag-normal na siya, oh. Kaya lagi kong pinapayo na kung maaari mag-maintenance kayo ng gamit nyo. Kahit kung hindi nyo man kaya ng every month, kahit every 3 months na lang, galaw-galawin nyo lang yung switch sa may likod. Para yung corrosion hindi matutulog, hindi maipon, hindi siya may stuck ba. Okay? Ngayon, parang mainit itong kabila. Itong channel 1. Compare dito, sukatan nga natin ang biasing to. Bakit parang mainit? Try lang, Parang nainitan ako, eh. Nadampi yung ko dito. Parang maligam-gam siya. Compare dito. Try lang. Sukatan muna natin. Bali, ito yung tester natin. Try ko lang sukatan muna, kasi parang nainitan ako, eh. Ito nasa 0.25. Tapos dito pares lang. Okay, pares lang. Siguro yung one lang. Dito kasi panginang ko, kaya siguro ang init ng paligid niya, umabot dito. Para medyo maligam-gam dito konti, compare mo dito. Okay. Ang gagawin natin dito, unang move ay fix bias na natin agad to. Calibration agad. Tingnan natin kung ano yung bias na gagawin natin dito. Okay. Tanggalin ko muna to. Dalawa na. Tanggalin ko na yung dalawa. Binaklas ko na yung board ng channel 2 lang muna. Although itong channel 1 lang muna. Channel 2 na nakahang naman na to. Kalas na yung tornilyo nya. Ngayon 501. Parang 200 ohms yata ang gamit ko dito, eh. Wala pa. 200 ohms.
Ito, tingnan nyo, 501 to 501. Okay, 501. Ngayon, diskarte ko dyan ay wala nang kwan yan. Wala nang bunot-bunot na gagawin ako dyan. Gagawin natin dyan ay pingutin lang natin, putulin. Ito. Trabahong tamad to si Solid GTV. Ito. Ganito lang diskarte ko dyan, oh. Ayan. Kasi kabisado na natin eh. Kung hindi natin kabisado eh, hindi naman natin gagawin to. Okay? Double sided kasi siya. Kapag hindi double sided yan, automatic magkakalas ka ng board yan. Eh double sided naman eh. Taas baba yan. Pero wag nyong hilahin na, baka mamaya maputol nyo yung cladding nya. Okay, ang lalagyan natin dito is itong dulo. Dito lang. Gilid-gilid lang kumbaga. Yung taas, baliwala na yan. Kasi magkakadugtong yan. Either ito sa kaliwa na to tapos tataas, or either sa kanan na to tapos ito sa may taas. Kaya lalagyan natin dito. Gilid-gilid lang. Okay? Kung mapapansin nyo, parang kahawig lang ng case na CE5. Diba? Okay? Lagyan natin parang 200 ohms yata. Hindi ko na lista. O hindi ko matandaan yung nakaraan ko na vlog eh. Pag hindi ko na lista, wala na yan. Makalimutin kasi ako. Although, salangan natin ng ng 200 ohms. Okay? 200 ohms. Pula, itim. Brown. Ano bang brown? Kayo manggi. Pula, itim, kayo manggi. Ayan. 200 ohms yan. Red represent 2. Tapos black 0. 2, 0. Tapos yung brown represent ng 10. Dadagdagan mo siya ng isang 0 o 200. Okay, 200 ohms. Ngayon, sana sapul agad. Binikuha ko pa naman, oh. Phoenix ko na agad siya ng maayos, oh. Okay. Okay. Baliktad. Pag ganito siya, oh. Oh, yeah. Balik tayo sa may kuha ngayon, sa may tuaryo kasi sunod natin ito. Balik na naman tayo. Ang kasunod dito ay iMix na naman na si 18. Kaya pasensya na kayo ha. Kung yung video natin ay paulit-ulit lang dahil hinihingian tayo ng resibo. Okay, balik natin to. Importante kahit paulit-ulit basta may gawa tayo. O yan, binalik natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan sa may biasing nya. Tapos pisto natin to dito. Okay, switch on natin. Okay, hindi naman bumaga. Kapag bumaga yan, ibig sabihin mali na yung bias ginamit mo dyan, mataas siya. Okay. Tapos sukat tayo siyempre. Dito muna tayo sa may stock para may reference tayo. Baliktad. Ayan yung disadvantage ng kapag analog yung gamit mo. Pag nagsukat ka ng bias or DC, kailangan mo pang i-reverse forward siya. Okay, ayan siya, oh. Ito yung biasing nya. Ngayon, ito naman yung kinalibrate natin. Mababa ng konti. Mababa ng konti, no? Paano kaya to? Pag tinaas mo, tataas kaya? Wala, hindi ko nalista kasi yung nakaraan. Baka 180 ito or 220. Yan o. Medyo mababa ng konti. Pwede na rin, pero siyempre i-stock ngayong gayahin natin eh. Ganun talaga, normal lang yan. And then may nagsabi kasi sa akin na ba't hindi gayahin yung kabilang side. Magagaya naman, kaso nga lang hindi mo naman masusukat ng todo yan eh, kasi nakakabit sa board kung ano yung bias na eh. Kaya dagdag bawas pa rin. Ngayon kanya-kanya naman diskarte yan kumbaga. Try natin 200. Try natin siyang ibaba or itaas to 20. 210 dagdag, ay 200 to, pag dinagdagan natin ng 300 kaya to 40, ano kaya? So ano itadagdag natin? 200 ohms. Dagdagan natin ng 560. Dagdagan natin ng 560. Tingnan natin kung ano mangyari. Okay, mali ito. 200 ohms tapos 56.
Bali 256 to, 256 ohms. Ngayon tingnan nyo kung ano magiging bias nito. Wala to, yung dagdag bawas. Kahit paano may matutunan kayo dito sa ganitong bahagi, pamabahagi ba? Ano ba tawag nito? Yung ganitong method. Para malaman nyo kung tinaasan mo siya, bababa ba siya, binaba mo, tataas ba siya, di ba? Kana, parang ayaw ah. Ay, baliktad eh. Gira na yan. Okay. Bumaba lalo. Diba? Bumaba lalo. Kanina medyo mataas-taas pa eh. Bumaba siya lalo. Ibig sabihin, kapag tumataas yung bias niya, yung biasing, bumaba at tumataas yung value ng biasing, bumababa yung bias na voltahe. Ngayon, gagawin natin, tanggalin natin yan. Dalawa na yan, tanggalin na natin. 180 ohms ilalagay natin dyan. 200, basta ibababa natin. Hindi na siya kasi 200 nga medyo mababa pa against dito eh. Dapat mga 180 lang. Hindi natin nadaan sa 180. Kaya ito 175 na. 175 ohms. Nakalain mo ganun kababa oh. Yan oh, ayan. 100 tapos 75, 175 ohms. Okay, 175 ohms yan ha. Ngayon, naka-on na yan. Tingnan nyo yung bias nya. Sinubukan ko kanina ng 180, kulang pa rin eh. Kaya sabi ko, baba pa nga natin. Okay. Gusto natin i-gaya sa kabila eh. Ngayon siya oh. Diba? Okay. Tapos dito, oh, pwede na. Diba? Nasa 0.25. Ngayon, off natin. Tapos, ano pa ba gagawin natin dito? Mag-add pa lang ng output. Okay? Dagdagan natin ng output. Tapos, ano nang kasunod dyan? Wala na. Dagdagan natin ng output. Tapos, fix natin na rin natin yung kabila para mas mabilis yung video natin. Plus, and then, finix ko na rin yung isang channel. Eh, naka-fix na rin to. Focus. Ayan, 175 yan. 175 ohms. Okay, tapos nagdagdag na tayo ng output nya. Kompleto na. Kasi request sa atin to na dagdagan yung output eh. Ito, ayaw pa mag-focus yung camera natin oh. Ito yung tinagdag natin yung iba yung kulay ng washer oh. Bago pa. Okay, C5200 and then A1943. And then take note guys ha, kapag magdagdag kayo ng output is kailangan maglagay kayo ng sapin. May sapin yan. Hindi pwedeng walang sapin kasi puputok yan. Okay, Meka. Yan, Meka insulator. Tapos kabilang side, ganoon din yung output na dagdagan na rin natin. Ayan. Okay, kompleto na. Wala na siyang gap oh. Wala na siyang blanco. Ngayon, ibalik natin to. Ibalik natin. Tapos, request pa kasi sa atin ito, mag-add pa ng fan eh. Maglagay tayo ng fan. Kailangan, maglagay muna tayo ng kailangan may ikon muna natin to. May pesto muna natin to. Saka tayo maglagay ng fan para may dikit natin siya. Okay? Naglagay na tayo ng speaker. Ayan. And then audio input ulit. Tapos wala na tayong fan ngayon. Naubusan tayo ng fan. Walang nag-deliver ng fan na ganito. Ay mga tropa natin hindi pa nag-deliver. Nilagay natin ganito maliit. Pero mas mataas yung watts nito. Ay yung watts, yung amperahe nito. Nasa 0.30 yan. Ano? Tataas diba oh? 0.30 pa yan. Malit lang siya tingnan or malit lang talaga siya pero diamak na mas malakas sumigop yan kaysa doon sa malalaki oh. Yan. Diba? Kaya may marinig ka na yung andar ng motor niya talaga malakas yan. Ngayon, kung saan pala kumuha ng supply, kung saan kumuha ng supply dito, parallel mo lang siya dito sa isa. Okay, parallel mo lang siya dyan. Tapos ganoon din dito. Parallel mo lang siya dito. Okay? Ayan, kasi wala namang ibang makuha na ng supply niyan eh. Hindi dyan lang. Unless kung maglagay ka ng 220 volts na fan. Pag 220, dito ko na magdadaan sa may switch sa 220 na. Okay? Ayan, para matapos yung vlog natin. Tornilyo na yan oh. Kasi kailangan yung tornilyo para may pwesto yung fan. Okay? Okay? Okay?
Copyright pa tayo. Hanggang dito na lang Maraming salamat, bossing. Ito na, nasunod ko na yung request mo. Ang dagdagan ng fan, dagdagan ng output, kumpleto na, wala na siyang blanco. Tapos fixed bias. Ayan, naka-fixed bias na yan. Wala lang, hindi na tayo nag-add ng fuse kasi mayroon ng fuse ito. Okay. Babalik na ng Cavite ito. Ayan o, taga-Cavite pa siya. Umabot ka sa part ng video natin na ito, and then hindi ka pa nakapag-subscribe, nood ka lang ng nood dyan. Paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung subscribe, select mo yung bell, pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotify ka kapag meron tayong bagong upload na video. Mag-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless, and then peace atin lahat.